Hello guys, paano ba natin kiniklining ang ating mga hair to pay? So sa channel na ito, dito mo malalaman kung paano nating proper na kiniklining ang inyong mga hair to pay. So ayan guys, welcome ulit sa ating pong YouTube channel. So ang Balbaron to Pay Hair Specialist. So ayan guys, gusto lang namin i-share sa inyo ulit yung paraan namin kung paano ba namin kiniklining yung mga hair to pay na ginagamit po natin. Kami din kasing pamamaraan ng paglilinis din talaga ng ating pong mga hair to pay. So, meron kasing mga ibang vlogger din na naglilinis din ng mga nag-vlog din patungkol sa pag-cleaning itong mga hair to pay po natin. So, naalala ko year 2018 or 2019 nung unang nagpa-install si Mark Eric Bioarca sa akin ng kanyang pong to pay. In short guys, ako po ang nag-install ng to pay ni Mark Eric year 2019. So ayan guys, year 2019 naging kliyente ko po si Mark Eric Bioarca. Sila, sa ngayon, may mga pamamaraan din sila kung paano nila linisin yung kanilang mga hair to pay. So isa rin yan sa mga katulong sa mga bawat to pay users kung paano natin talaga dapat linisin yung ating mga hair to pay. So sa kahit anong pamamaraan man, basta malinis natin, malinis nating mabuti yung ating hair to pay. Kung may pamamaraan pa kayo kung paano mas madali para sa inyo yung paglilinis ng hair to pay. So wala pong problema po yan. As long as itong pamamaraan ng paglilinis ng ating pong hair to pay ay talagang isa sa makakatulong sa bawat to pay users. So ayan guys, meron tayong mamayang sample dyan na i-cleaning natin. So sa mga nakaraan kasi na cleaning po natin ay talagang ginawa po namin yung best namin kung paano pa ba natin maiingatan yung mga hair to pay natin, paano po natin kiniklining yung mga hair to pay natin. So ngayon guys, gumawa kami ng video na ulit na ito para po maipakita sa inyo kung paano natin proper na kiniklining yung mga hair to pay mula po doon sa pag-aalis po ng mga adhesive tape po natin, ng mga naiiwan po, mga residue na naiiwan po doon sa ating pong scalp at sa ating pong mga hair to pay. So sa ngayon guys, meron kaming sample ngayon na to pay na ipapakita namin sa inyo kung paano natin ginagamitan ng mga remover po natin, paano natin tatanggalin yung mga residue doon sa atin pong mga tupay. So sa tupay kasi natin, pagka tumagal na po siya ng mga ilang weeks, so doon natin makikita yung mga residue na naiiwan doon, yung mga lagkit ng mga tape natin doon sa ating mga tupay, lalo na po doon sa mga perimeter niya guys, sa mga gilid ng tupay po natin. So yun guys, meron kami ipapakita sa inyo na tupay na kung saan ay talagang malagkit na yung mga gilid niya. Pero guys, dito nyo makikita kung paano natin kiniklining yung ating mga hair tupay gamit yung ating mga remover. So yan guys, itong tupay na ito, so nilagyan na po namin ng bulak. Una po sa lahat guys, pag tinanggal po ninyo yung tupay po ninyo ay yan, ito po yung tsura ng tupay po ninyo. Pag tinanggal nyo po yan, makikita ninyo na talagang may mga lagkit yan dito na iiwan dahil po sa ating adhesive tape na ginagamit. So yun guys, kung makita ninyo na meron na po itong mga bulak. So yan, cotton. Nilagyan po natin ng cotton. So ang purpose po nito ay para ma-prevent yung mga buhok na dumikit po dito sa area na to, sa perimeter na pinagdidikitan ng ating mga adhesive tape. So ayan guys, makikita niyo may bulak na. So ayan, dinikitan na po natin yan. Ang mangyayari dito guys, kiklining naman natin, alisin natin yung lagkit kasama po yung bulak na to. So ang bulak ay napaka-importante kapag nakiklining kayo doon sa inyong mga hair to pay. So ayan guys, ipapakita natin sa inyo kung paano natin kiniklining ito gamit ang ating remover. So yan guys, makikita ninyo, meron tayong tupay dito na talagang meron siyang mga lagkit-lagkit sa gilid. So may mga buhok po yan guys na naiiwan po talaga na nakadikit dito sa ating pong adhesive tape. So ang gagawin nyo lang guys ay hayaan nyo na kung may mga 1 piraso, 3 piraso na nakadikit po dyan. So hayaan nyo na pong mabunot siya katulad po nito guys. Meron po dyan na talagang may mga nakadikit na ganyan. So ito kasing tupay na to, iniwan to sa atin ng client para linisin. So ayan, gusto lang namin ipakita sa inyo kung paano po ba natin proper na nililinis ito pong hair tupay na meron po tayo. So ang tupay na to, monotype po yung tawag sa tupay na to. So ayan guys, una gagawin natin,
Pag tinanggal nyo po yan, dikitan nyo po ng bulak yung mga gilid. And then, paano ba natin inaalis ang ating pong ano na to? Ang mga lagkit dito sa gilid o yung may tape pa. So gamit lang din po ang bulak, no? Katulad po ng vlog po natin nung mga nakaraan, yung mga dati po nating vlog. So ito po yung ginagawa po natin. So kahit saan po kayo mag-start, guys. Basta ang gagawin lang po ninyo, yung proper lang po na tatanggal ng adhesive tape dito sa ating pong tupay. So ayan lang, guys. Paikot lang po yan. So kung mapapansin ninyo, no, medyo mabilis yung ating kamay dito. So kung mapapansin ninyo, rumorolyo po yung ating pong bulak dito po sa ating pong tupay. So ayan, kung mapapansin nyo kagad, yan. Ganyan po ang itsura niya, guys. Kapag ka nasisimulan na po ninyo. So ganyan po yung itsura niya. So ayan, ituloy-tuloy lang po natin yan, guys, hanggang sa makaikot kayo. Para pagka natapos nyo na po hanggang dito, nakaikot na kayo. So makukuha nyo rin ng buo yung mga lagkit na to. So ayan, guys, simulan na natin. Yan, ganun lang, guys. So syempre, yung pagtutulak po ng bulak dito po sa atin pong tupay, nagro-rolyo po siya. So medyo lagyan nyo ng konting pag-iingat. So syempre, tupay natin, kailangan nating ingatan po yan. So, yan. So, marami kasing klase ng paglilinis ng mga hair tupay. Katulad po halimbawa ng paglalagay po ng mga remover po natin. So ito, sa paraan na to, dito nyo makikita na talagang etong proseso na to ang hindi po talaga masisira yung inyo pong tupay. So sundin nyo lang po ang proseso na to para yung tupay po natin mag-last, hindi po matatanggal yung mga buhok. So ang tupay po natin, naglalast po yan, depende sa pag-iingat po natin. So ayan, guys, no? Lagyan nyo lang po ng puwersa para talagang malinis po natin, matanggal po natin yung mga lagkit-lagkit. So sa ganitong paraan na paglilinis po ng tupay natin, so hindi po masisira yung tupay natin. At the same time, maglalast po sa inyo yung tupay po ninyo, hindi po masisira. So ito, no? Ito po yung kadalasan na ginagawa ng mga ka-hair tupay natin kasi talagang napaka-challenging ng paglilinis ng tupay. Pero sa tamang proseso ng paglilinis katulad ng ginagawa po natin, hindi po masisira basta-basta yung inyo pong hair tupay. So ito po ay unang proseso ng paglilinis ng ating pong mga hair tupay. Mapa-lace man po yan, mapa-mono man po yan, kahit anong klase po ng mono na tupay po ninyo, ganito lang po yung gagawin po ninyo sa paglilinis. Wala po kayong pangamba na kung masisira ba ang inyong tupay. Kung sa tamang proseso ng paglilinis, yun, malilinis natin ng maayos. So yan, guys, makapansin niyo, tanggal na natin siya. So hilahin nyo lang po. May mga buhok po nasasama sa lagkit, sa tape natin, pero wala pong problema po yan. Hilahin nyo lang po yan. So yan, natanggal po natin ang buo. Ito pong adhesive na nakadikit sa ating tupay, kasama po yung bulak. So sa ganyang paraan, malilinis natin yung tupay natin na mayroong pag-iingat. So ayan, guys, next step na gagawin natin. So ayan, gamit po ang bulak pa din. So bulak, ang gagawin naman natin, mga bossing, mga ka-hair tupay. So gagamit tayo ng remover natin. So itong remover natin, kung mapansin niyo, may pangalan na po yon. Meron na po tayong pinasadyang remover para po talaga dito sa atin pong hair tupay. So same color po sila katulad ng mga dati nating mga yan, katulad yan. Yung mga dati nating mga remover din. So ngayon, pinasadya natin yung
itong remover na to para mas mabilis nating matanggal yung mga lagkit-lagkit doon sa ating mga hair to pay. So ayan. After po ng inyo pong paglilinis ng inyo pong mga toupee, pagtanggal ng lagkit, yan, ng tape na may kasamang bulak. So, ang kasunod na proseso po natin guys, itong remover, maglagay lang kayo sa bulak. Okay? Yan. Maglagay lang kayo sa bulak. Kahit konti lang po siguro, hindi naman sobrang dami. Para medyo tipid din po kayo sa remover po natin. So, ayan. So, ayan, no? So, remover natin. Yan, guys. Meron tayong remover na sariling atin. So, ayan. Maglagay lang po sa bulak. So, yan. Maglagay lang po kayo sa bulak. Pwede rin namang i-direct po yung remover natin, guys, doon sa atin pong mga toupee. Yan. Pwede natin i-direct po yan. And then, itong may remover na bulak, ipapahid natin dito, guys. Yun. Papahid lang natin yan. So, bakit natin pinapahidan ng remover? Para mawala rin kagad yung mga lagkit-lagkit dito na naiwan pa. So, ayan guys. Proseso lang. Unti-untiin lang natin. Irarab nyo lang po yung remover po dito. Yan. Rub lang. Kasi nung mga nakaraan guys nating vlog, hindi natin nagagawa po yung ganito kasi sobrang busy po natin. So, nagkaroon po tayo ng pagkakataon na ma-vlog yung ganitong klaseng paglilinis. So, ayan. Irarab lang natin guys yung remover doon sa mga perimeter. So, ayan. Mapapansin po ninyo. Agad-agad na mapapansin ninyo guys, natatanggal pa yung mga naiiwang lagkit po dito. So, wala na po siyang lagkit. Madulas na po yan. Huwag nyo na po munang alalahanin yung kung ano po yung mga remover na ano pang mga lagkit na naiwan po dito. So, huwag nyo na po alalahanin guys. I-rub nyo lang po yung remover. Yan. Yung may bulak na may remover. So, i-rub nyo lang. Sa una, gantong direction po ang gagawin po ninyo. Para matanggal po yung lagkit po dyan. And then, pagkatapos po nyan, yung mga nasa gilid po, gantong direction naman ang gagawin po ninyo. Okay? Pag ganun lang, pa-wipe out lang kayo. Ayan. Wipe out lang lahat. So, meron pa akong ipapakita sa inyo dyan guys mamaya na dapat pa nating linisin. Para talagang linis na linis yung atin pong toupee. So, ayan. Kasi dati more on ano lang po tayo eh. More on verbal lang po yung ano natin. Wala po tayong tutorial. So, ngayon, meron na po tayong tutorial para mas maingatan natin yung mga toupee natin. Yun. Yun. Mapapansin niyo guys, no? Ito yung mga tinatanggal natin sa gilid eh. Itong mga to eh. Yan o. Yan, yung mga tape na naiwan. So, wina-wipe out natin yan pag ganun, palabas. Yan, sundan nyo lang yung proseso na yan, guys. At hindi kayo maliligaw sa proseso na yan. Talagang magagawa po ninyo ng mas maayos, mas malinis ang mga hair to pay po ninyo. So, after po nyan, guys, ano? So, meron na po tayong magagawin pa dyan sa mga to pay po ninyo. So, ayan, no? Ayan, guys. After po nyan, na malagyan nyo po ng remover. So, suklayin nyo na po yung mga gilid. So, ayan. Supply lang muna. Ayan, para mawala yung mga buhol-buhol din sa inyong mga toupee. So, ayan. Okay. Then, after nun, kung mapapansin nyo to guys, ano? Papakita ko sa inyo. Para mas linis na linis natin yung atin pong mga toupee guys. Ayan. Kung mapapansin po ninyo ito, may mga lagkit pa po dyan na naiiwan sa mga perimeter na yan, sa mga gilid na yan. So ayan guys, oh. Yan, kino-close up na natin ang camera natin. So may mga lagkit pa rin na naiiwan yan dyan. So, yun naman ang ituturo natin sa inyo. Kung paano ba tatanggalin yun. Kahit sa mga buhok-buhok guys, ayan. Sa mga buhok sa gilid, meron din pong naiiwang lagkit po yan dyan. So, kailangan nating tanggalin yon para pag naisuot natin, hindi po siya yung buo-buo katulad po nito. May mga buo-buo po siya. Dahil po yan sa lagkit ng atin pong adhesive. So, yan. Yan guys.
So, yan. Simulan na natin guys kung paano natin tanggalin to. So, ganun lang ulit. Si remover lang ulit. Remover lang ulit tayo guys. Yan. Applyan natin yan direct guys ng remover doon sa mga gilid. Yun. Yun. Applyan lang natin yun. Ang kinukuha natin dito na matunaw itong mga lagkit na naiwan sa gilid guys. Yun po yung pakay naman natin ngayon. So ayan. And then after nun guys, kasi meron kasing tupay na sobrang lagkit talaga, nakapit na talaga sa buhok eh. So yun, pag nailagay po niyo yan, irarab po ninyo. Ito po, lalo na sa mga loob-loob po niyan, meron po sa mga loob-loob po yan, may mga lagkit pa po yan sa loob-loob. Yan sa loob niya. Kung ito po yung tupay po ninyo, so sa loob po niyan, lalo na sa harapan, meron po mga lagkit-lagkit yan dyan. So ang gagawin natin, apply lang kayo ng remover. Ganyan guys. Apply lang ng remover. Yun. And then, irarab natin yung remover doon sa mga lagkit-lagkit. So yan. Pag narab nyo na yun guys, mararamdaman ninyo na tinutunaw ni remover yung atin pong lagkit-lagkit doon sa mga buhok. Yan, irarab nyo lang po na ganyan. Yan, irarab nyo lang po. Yan. Para mas malinis natin guys, mas malinis natin yung tupay natin na kung may tutorial tayo na nililinis natin yung tupay o sa ngayon, meron na po tayong kumbaga upgraded na paglilinis. Pero para po sa inyo to guys, para po sa inyo sa mga tupay users na talagang namumroblema sa paglilinis ng kanilang mga tupay. So yan, pag nirarab natin yan, mawawala po yung mga lagkit-lagkit na nasa gilid, nakasingit na dyan. O, minsan kulay puti po yan dyan sa gilid na yan. Yun po yung pinakakagandahan ng ginagawa nating paglilinis na to, pagki-cleaning na to. Kasi hindi po naiiwan yung mga kulay white dyan sa mga gilid-gilid. Kung sa tamang paglilinis natin ginagawa yung ating mga hair tupay. So ayan guys, tanggal na siya guys. Yan. Kung meron pa, apply lang kayo ng apply ng remover guys sa mga gilid. So medyo magastos sa remover pero sige lang. Ang mas maganda ay malinis natin ng mas malinis yung tupay natin. So ayan makikita nyo bumubula-bula pa yung iba dahil tinutunaw niya. So after ng proseso na to guys, hindi po natin pwede ito banlawan sa tubig kaagad. Hindi natin mababanlawan kaagad to. So ayan guys kasi pag binanlawan natin guys ng agad-agad sa tubig, yung mga adhesive na naiiwan dito sa mga gilid guys, nagkukulay puti. So sino po ba yung mga naka-experience niyo na nagkukulay puti yung mga tupay, gilid ng tupay nila dahil sa nilagyan nila na remover. So kasi dapat po guys, hindi po agad-agad binabanlawan ng tubig po yan. Kasi nagre-react yung ating remover doon sa adhesive tape natin. So lagay lang muna kayo. Yan, kung mapapansin nyo, bumubula-bula pa po yung remover natin doon sa lagkit kasi tinutunaw po niya yan guys eh. So ayan tinutunaw po niya. Yan sa mga singit-singit na yan guys, kailangan lagyan nyo po ng remover yan. Hanggang sa mawala po yan. Pag narab nyo na po yan, na ganyan, so talagang mararamdaman nyo rin na lumilinis yung tupay po natin. So after po nyan guys, yan, kuha lang tayo ng tissue. Wala po bang magtatanong sa inyo kung bakit tissue po yung kukunin natin para panlinis. Ito kasi guys, ginagamit ko kasi medyo malapad-lapad siya, parang table ano yata to? Tissue. Yun, kahit anong tissue naman guys, pwede natin gamitin. Basta tissue sa guys. Ayan, yan. So ayan, yung mga basa na to dahil sa remover guys, pipigain natin ng tissue. Yan, pipigain lang natin lalo na yung mga gilid. Yan, pipigain lang natin yan. Ibig sabihin guys, bakit kasi pinipiga natin ang remover dito sa tissue? Para sipsipin ni tissue yung remover natin, kasama na po yung adhesive tape natin dyan, yung mga lagkit na naiwan po dyan sa tupay natin. Kasama niya na pong sisipsipin yan. So, hindi natin agad-agad siya babanlawan ng tubig. Kasi nagre-react nga po ang remover natin kapag direct nating binanlawan kaagad ng tubig.
So kung meron man lagkit na naiwan dyan, so wala na pong bisa yon dahil nilagyan natin ng remover po natin. So mura lang yung remover natin dito guys. 450 lang yung remover natin. So pasadya natin ito na remover natin. 450 lang yan dito sa amin. Pero napakabisa po ng remover natin na ginagamit. So yan. Pipigain nyo lang sa tissue guys. Tissue lang muna. Yan. Hindi muna tayo maglalagay ng kumbaga hindi natin agad-agad siyang babanlawan sa tubig. So ayan, kung makikita ninyo no, pag sinuklay po ninyo yan, so linis na yung ating tupi. So ayan, wala na siyang lagkit na naiiwan guys. Kahit suklayin natin, o meron man, may mga buhol-buhol lang yan na dahil sa ano natin, sa pagrarab natin. At the same time, wala pong natatanggal na buhok. Yan guys. So okay na siya. So, yan nga. Kung meron mang naiwang mga lagkit, so wala na pong bisa yan dahil may remover na po tayo. So, yan guys. Ito, second step na po to ng paglilinis natin. Ngayon naman, babanlawan natin siya sa tubig. Okay? So, yan guys, yung next step natin, babanlawan naman natin ngayon yung tupay natin na nalinis na natin. So, nagawa na natin yung pagtanggal ng mga adhesive tape dito sa gilid, sa perimeter ng tupay natin. Nilagyan natin ng bulak, and then nirolyo natin, tinanggal natin. So, ngayon naman guys, nilagyan natin kanina, nilagyan natin ng remover na nasa bulak din. And then, nirub natin para makita talaga natin as in, clean na clean talaga siya. So, ayan guys, oh. Clean na clean talaga siya guys. Yan, oh. Hindi pa naman sobrang linis, pero dahil may remover po yan, so yan, ganyan po yung itsura ng tupay po ninyo kapag nililinis nyo po sa ganyang paraan. So ayan guys. Ngayon, babanlawan naman natin ngayon ng tubig. Dito pa lang natin mababanlawan guys kapag tanggal na natin lahat ng ating natanggal na ng remover lang yung mga lagkit dito sa ating mga tupay. So ayan guys. So actual po ito, no? Wala po tayong guys. Actual po natin ginagawa itong paglilinis ng tupay natin. So ngayon, babaran nyo lang muna siya ng tubig, no? Pagbabad ng tubig, so gamit lang kayo ng suklay. Suklay na ganito po yung siguro yung space niya guys, hindi naman sobrang no? Yung space niya. Yan. Yung hindi naman sobrang pino, kundi yung may space pa rin. Pero ito ginagamit ko kasi para sa akin one of the best ito. Para sa akin guys, pero depende sa inyo yan kung paano ninyo sinusuklay yung mga tupi ninyo gamit ng iba't ibang klase ng suklay. Pero wag lang po yung sobrang nipis ng mga suklay ang gagamitin po ninyo. Okay guys? So balik tayo dito guys sa ating paglilinis. So ayan nabasa na natin. So nababad na siya ng tubig. So ayun. Okay. Kung ano po yung direction ng buhok po ng inyo pong tupi, doon lang po natin siya susuklayin guys sa direction na yun. Ganyan-ganyan lang muna. Tapos pagka medyo may mga sabit-sabit guys, babad nyo lang po sa tubig. Pansin po ninyo, wala po tayong ginagamit pa pong shampoo or conditioner, no? Yun. Wala po tayong ginagamit sa ngayon. Sinusuklay lang natin kung ano po yung direction ng buhok ng tupi natin. Yan. Wala po munang shampoo guys. Suklay-suklay lang muna. Ganito po ang tamang pag-iingat ng inyong pong mga tupay. Ganito po yung tamang paglilinis. So ayan, after po nyan guys, hawakan nyo lang po siya. So dapat ang direction ng buhok po na lalagyan natin ng shampoo ay yung pababa din po. Yung sinuklay natin pababa pag ganun. So ayan, ganyan siya. Hawak nyo po siya mula po dito. Saka po natin lalagyan ng shampoo. So dito guys, kailangan maraming shampoo yung ilalagay natin. At least mga ganito guys, oh. Yan, madami. Ikalat nyo lang po yan. 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 Kung kailangan pang lagyan ng shampoo kasi sa remover natin, hindi po yan basta-basta bubula ng basta-basta. So, kailangan lagyan natin ng shampoo. So, wala namang specific na shampoo, Hindi katulad po ng iba na talagang may specific silang shampoo. May mga pinapasadya silang shampoo. So, wala pong specific na shampoo po pagdating po sa tupay po natin. Kahit anong shampoo po, pwede nyo pong gamitin. So ako, ito lang ginagamit ko. Hindi naman sponsor ito, pero Palmolive po yung brand niyan. Pero yan lang po yung ginagamit ko kasi aloe vera po yung sangkap ng shampoo na yan. So, mas maganda kasi yung
shampoo natin ay may isang cup na aloe vera. Kahit sa mga tupay natin, kasi human hair naman po yan. So, ang pag-iingat po dyan ay kailangan parang tunay din nating buhok. So, ayan guys, no? Ganun lang guys, kasi bawal nating i-rub yung tupay natin. Dapat ganun lang, haplos-haplos lang yung gagawin po natin. So, ayan guys. Ganun lang. Tapos, may tubig lang ng konti sa lababo. O kahit saan kayo magpwesto. Batyaman yan. O kahit saan po kayo magpwesto guys. Basta pag ganun lang yung paglilinis po natin. Ganito po natin nililinis yung mga tupay po natin guys. Bago natin i-reinstall sa ating mga kliyente. So yun, paulit-ulit lang yan guys na ganyan. Kasi bawal po natin i-rub. So, pansin po ninyo, wala pong gaanong natatanggal ng mga buhok. Ano? Intact pa rin yung mga buhok. Pero ito ay kulang-kulang 1 taon na itong tupay na to sa ating pong kliyente. Kung pansin ninyo, talagang ang kulay ng tubig, so madumi na talaga siya. So yun. So, unang shampoo po natin yun, ginawa natin. Drain nyo lang po muna yung mga ano na yan. Tapos banlawan nyo lang po siya para matanggal yung mga dumi-dumi sa ating po mga hair tupay. After nyo po ma-shampoo, applyan nyo po ulit ng shampoo guys. Haplos-haplos lang. Yun. Talagang kailangan natin kasi ingatan yung tupay natin guys kasi kahit paano, mahal po yung tupay po natin. So, extra care ang kailangan. So, after po natin marab ng ganyan yan guys, no? Susuklayin po natin. Oh, tignan mo naman, smooth yung pagsusuklay po natin guys. Oh, kasi nga, nasa tamang paglilinis ng ating mga tupay. So, ayan. You know, smooth lang siya guys. Shampoo lang yan ang ginamit natin. So, wala pa tayong ginamit dito na conditioner. Pwede rin naman kayong gumamit na ng conditioner. Pwedeng shampooin nyo siya muna sa ngayon. Tapos, pag naliligo po kayo, yung araw-araw po nating paligo, doon lang po natin siya lalagyan ng conditioner. So, ayan. Smooth na siya guys. So, iba na. Talagang normal na talaga yung buhok ng tupay natin. So, ayan guys. And then, kung may ganito kayo, no? Kung may sink kayo, no? Mag-ano lang kayo, maglagay lang kayo ng konting tubig. Yan, na merong shampoo. So, hindi kasi siya natin pwedeng gamitan ng kung ano pang mga uri ng mga ano man. Pero, shampoo lang sapat na. O, yun guys. So, ilagay nyo lang po na ganyan siya guys. Yung center po nito, doon po natin ngayon i-rub ng kamay lang natin. Gatuin nyo lang yan guys. Para matanggal din po yung mga pawis. Yan. Matanggal po yung mga pawis dito sa loob ng tupay natin na to. Guys, ganyan lang. Tapos kahit sa mga gilid guys, para matanggal din yung mga dulas ng remover po dito. So ganun lang guys, oh. Napakadali, napakasimple na paglilinis ng hair tupay po natin. Sundan nyo lang po yung proseso na to at talagang malilinis nyo po ng mabuti yung inyong mga hair tupay. So nagkaroon tayo ng pagkakataon na may vlog ito guys ng mas malinaw, mas maayos, mas naiintindihan po ng mga ka-hair tupay po natin. So itong mga nakaraan kasi sobrang busy po natin dahil sa mga installation. Nakakarating po tayo ng iba't ibang lugar sa pag-i-install ng ating mga hair tupay. So, hindi po tayo nagkaroon ng pagkakataon na ma-vlog itong klase ng paglilinis ng tupay po natin. So, yun guys, after nyan, no? Drain nyo lang yung tubig. Tapos, ipikain nyo lang siya, padiretsong pag ganon. Okay? Tapos, i-fold ninyo guys. Kahit anong klase po ng pag-fold. Pero ako kasi ito po yung ginagawa ko. Yan, fold lang. Tapos, and then, piga lang guys ha. Hindi pwedeng ikutin. Hindi pwedeng i-twist. So, piga lang talaga para mawala po yung tubig. Then, after po nun, yan, after po nun, meron kayong towel. So, takluban nyo lang yan ng towel guys, yung inyong pong tupay. Yan. Sa kahit anong paraan guys, basta mapiga ninyo. Pero piga lang po ang gagawin po natin. Yun. Piga lang guys, ganun lang.
Ganun lang kasimple guys, yung paglilinis ng ating hair to pay. Okay? So, napakalinis na nito guys. Okay? So, set aside lang natin yan. So, mapapansin ninyo, ganyan na po siya, natuyo na po siya. So, susuklayin niyo po, pag ganon. Okay? Basta kahit anong direction po ng buhok po natin, doon lang po natin siya susuklayin sa direction na yan. Para hindi po malagas yung ating mga hair to pay, hindi po magkaka-hair fall. Yung hair fall po kasi is normal po sa bawat tupay po natin. Kahit matibay po yung tupay natin, may mga pagkakataon talaga na naglalagas ang mga tupay natin. So, kasi nakatahi lang po yan eh. So, sabi nga ng iba, yung original nga na buhok, nalalagas, ito ba kaya yung tupay? So, kailangan, nasa pag-iingat natin. So, ayan guys, kung makikita ninyo, no? Malinis na. Hindi naman natin kasi talaga totally na malilinis. Itong tupay natin na linis talaga na parang as in bago. So, ang ibig ko pong sabihin, nalinis natin ng proper yung tupay natin. So, walang lagas. So, ayan. Intact pa rin yung mga buhok. So, malinis na. Kahit yung nasa loob, malinis na rin. Ito po yung hindi natin maiiwasan. Ipakita ko sa inyo guys. Yung mga buhok na lumalabas po dito sa atin pong mga tupay. So, ayan. May mga buhok yan guys. Kung makapansin ninyo, no? May mga hibla-hibla ng buhok. So, ito guys, ang ginagawa ko, tatanggalin na po ninyo yan para hindi po maka-irritate dito sa scalp po natin. Tatanggalin na po yan. Hilahin nyo na po yan guys. Hilahin nyo na po. Kasi wala na rin po yan eh. Hindi na rin natin maibabalik yan sa taas. So, hilahin nyo na lang po guys para hindi na po maka-irritate sa scalp po natin. So, ayan. Hilahin nyo lang po yan. Hanggang sa maubos nyo pong mahila. Pero wag naman sobrang pwersang hila. Yung sakto lang na maputo lang natin yung mga buhok po dito. Kasi wala na rin yun guys. Kahit anong gawin kasi natin, hindi na natin talaga maibabalik yan. So, I hope na nakuha ninyo yung ibig ko pong sabihin dito, no? Sa pagtatanggal ng mga buhok na to. Kasi hindi na talaga natin maibabalik guys, kahit anong gawin natin. Unless kung tataniman ito ng panibagong buhok. So, magkakaroon siya ng buhok. So, wala na rin kasi. So, tanggalin na natin. Huwag nating gupitin guys. Kasi, pag ginupit natin, posible nating magupit itong mesh or yung materials na to sa sa loob, sa gitna. So, masisira po yung tupi po natin. Yun po yung magkukos ng hair fall natin. Mas lalong masisira po yung tupi natin. So, yan lang guys. So, gusto ko lang ipakita sa inyo yung paraan ng paglilinis po ng tupi po natin. Para may idea din po kayo kung paano po natin ginagawa ang paglilinis ng ating pong hair tupi. So, after po nyan guys, no? Hawakan nyo lang. Pwede nyo siya ipagpag. Yan. Pagpag nyo lang siya para magkaroon po siya ng mabuhaghag yung buhok natin. So, ayan guys. Pagpag nyo lang. Kasi medyo tuyo na po siya. So, ganyan po yung itsura niya kapag natuyo na. So, napakaganda na guys. Oh. Pwede na ulit isuot. Pwede na ulit i-install sa ating pong kliyente. So, ayan. So, ayan guys, natapos na natin ni cleaning itong ating pong hair to pay. So, makikita niyo napakalinis na. So, ayan guys, ready na po na i-install ulit sa ating pong kliyente. So, ngayon guys, kahit na hindi niyo na po siya i-blower, hayaan niyo na po siya na ganito. So, pwede niyo na siyang i-store ng kahit sa cabinet natin or kahit saan po natin ilalagay. Huwag lang po yung sa sobrang siguro wag lang yung mainitan or ma-expose sa init. So, hayaan lang po natin na nakaganito lang muna siya. So, bawal din natin tong i-dry na direct sa sunlight na painitan talaga natin. So, pwede lang siya i-blower pero iset nyo lang po yung blower po ninyo sa mid na init lang ng ating pong blower para mas maingatan po yung ating pong hair to fade. So, ayan guys. Tapos na itong paglilinis ng ating pong hair to fade. I hope na meron kayong natutunan dito sa paglilinis ng ating hair to fade. So, sa mga susunod po ulit na pag-vlog natin, so sana magkaroon po ulit tayo ng pagkakataon na makapag-vlog sa ganitong paglilinis o kahit anuman sa ginagawa natin patungkol sa hair to fade para mas maingatan po natin yung mga hair to fade po natin. Para sa inyo guys, gagawin po namin yung mga pag-vlog na ito para sa kalaman ng bawat isang to fade users. So ayun guys, maraming salamat po at kita-kits ulit tayo sa ating iba pang vlog. So itong vlog na to,
ay talagang napakatagal namin hindi nakapag-upload sa YouTube. So pasensya na po talaga dahil sa sobrang busy po natin, hindi po tayo nakapag-vlog ng mga katulad po nito. So ngayon, ang balak ng team po namin, yung team po ng Tupay po natin, ay mag-vlog kami every time na meron kaming mga client sa Tupay. Kung sino man po yung payag na i-vlog po natin, so wala po problema po. I-vlog po namin kayo. So, yun guys. Mas maganda kasi kung meron pang mga Pilipino na makakaalam nitong ginagawa natin, lalong-lalo na sa hair system, sa pag-install ng Hair to Pay. So, mas marami pang makakaalam ng sistema ng hair system nito para lahat po ay wala na pong kalgong mga Pilipino. So, ayan guys. See you soon guys sa ating mga vlog. So, sana makagawa kami ng mas mabuti pa, ng mas mainam pa na paglilinis at pag-iingat sa ating mga hair to pay. So ayan guys, maraming salamat po. Ingat po kayo.